Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birado Ko. Okay, sa ating magpapatuloy, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre, mga masusugid po natin taga-subaybay, lalong-lalo na po yung mga Epifanio supporters, maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama. Sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalaga pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birado Ko. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan ay bibigyan po natin ng birada yung mga reaksyon po ng ating mga kababayan o yung kanilang mga saloobin. So sa araw nito, bibigyan buhay po natin at bibigyan po natin ng magandang talakayan ito pong kanilang mga komento. So unahin po natin mga minamahal ko mga kababayan, ito pong si Teodoro Ladra F2CB. So sabi po niya dito mga minamahal ko mga kababayan, mahina po ang Marcos administration. Bakit po hindi mga maipakulong ang mga naninira at mga nagkakalat ng mga fake news? So, alam mo kapatid, bibigyan po natin ito ng ng sagot. So, hindi po totoo 'yan, mga minamahal ko mga kababayan. Sa katunayan, marami pong mga vloggers na binigyan na po ng leksyon ng ating Pangulo o ng ating gobyerno. Sa katunayan, meron nga pong bago ngayon na napabalita na may apat ito sa totoo lang, galing pa ito sa abroad o galing sa ibang bansa yung mga naninira na binabayaran po ng mga Duterte o ni Sara Duterte para lamang po magpakalat ng mga fake news. So akala nila pag malayo sila, sa ibang bansa sila, walang magagawa ang ating gobyerno. Diyan po sila nagkamali. So dito po sa balita na ating papanoorin ngayon o ating bibigyang reaksyon, ito po patunay ko to sa iyo kapatid na hindi totoong mahina ang ating mahal na Pangulo. Kasi kung mahina ang ating mahal na Pangulo, ito bibigyan lang kita ng isang sample di sana walang Duterteng nakulong. Di sana walang Sara Duterte na pinananagot sa korte o sa mga Pilipino sa kanyang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. So dahil po sa malakas at talagang matalino ang ating mahal na Pangulo, lahat ng dapat managot ay nananagot. So eto, panoorin po natin mga minamahal kong mga kababayan. Nagsampa ng mga reklamo ang National Bureau of Investigation o NBI laban sa apat na iba pang vloggers na nagpapakalat umano ng fake news na sumisira sa tiwala ng publiko sa gobyerno. Ayon kay Senior Agent Raymond Macorol ng NBI Criminal Investigation Division, ang mga individual ay nagpakalat ng minanipulang video para maiba ang konteksto ng mga pahayag ng ilang opisyal ng gobyerno. Natuntun umano ng NBI ang mga lokasyon ng mga vlogger sa Saudi Arabia, New Zealand, United Kingdom at Pampanga. Kasama sa mga kaso ang mga paglabag sa anti-alias law, unlawful use of means of publication at inciting to sedition. Pinapaalalahanan ang publiko na ang pag-share o pagbahagi ng mga manipulated videos ay maaring magkaroon ng legal na aksyon. Nakikipag-ugnayan umano ang NBI sa mga international at local authorities para sa kaukulang aksyon, kabilang ang posibleng pag-aresto. Ayun, nakita mo naman siguro kapatid, O yun, biro mo yun, official pa lang ng mga gobyerno yung kumikilos
na kung saan ay inireklamo po ng National Bureau of Investigation o NBI sa Department of Justice o DOJ ang 4 na vlogger dahil sa pandodoktor di umano sa video interview ng mga opisyal ng gobyerno o ng mismo yung direktor ng NBI na si Judge Santiago o Santiago. Sigurado ako matuturuan ng leksyon dito mga minamahal ko mga kababayan. Ito pong mga aso ni Rodrigo Roa Duterte na nagkakalat po ng lagim. Biro nyo mga minamahal ko mga kababayan, gamit po yung kanilang social media platforms, nagkakalat po sila ng fake news na kung saan ini-splice po nila. Ini-splice nila yung o pinapalitan nila yung konteksto ng mga sinasabi po ng mga nasa gobyerno. So, ito po yung masasabi ko doon sa mga nakikiisa sa kalokohan, kagaguhan, kahayupan ng mga vlogger ni Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung mga nagsishare. Nako, alam nyo na kung anong kahihinatnan ninyo. Kaya sigurado, kung yung amo nyo nga, kung yung pangulo nyo nga na isang diablo, naturuan ng leksyon ng aming pangulo na sinasabi ninyong mahina, kayo pa kaya. Kaya alam nyo na Kaya kung ako sa inyo, yung mga nagkalat o nagpakalat pa dito, maghanda na lang kayo Maganda-handa na lang kayo. Kung gusto nyo naman, kung kayo nyo magpahuli, mamundok na lang kayo para doon na lang kayo sa bundok hulihin So ngayon pa, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, ito pinurub ko na sa iyo kapatid. At sa totoo lang, hindi lang yung ating gobyerno o ang ating mga opisyal ng gobyerno ang kumikilos para papanagutin yung mga fake news vlogger ni Rodrigo Roa Duterte. At syempre, pati yung mga kilala nating mga vlogger na talagang naninira po ng husto sa ating mahal na Pangulo na pinananagot po ngayon ng ating gobyerno. At balita ko, may warrant na. Isa na dyan si Maharlika at maging itong si Harry Roque. Eto't panoorin natin. Naghain ng National Bureau of Investigation na reklamong inciting to sedition laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque at pro-Duterte vlogger na si Claire Contreras o mas kilala bilang Maharlika. Kaugnay ng tinaguriang Polvoron video na nagpapakitang gumagamit umano ng iligal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sina Roque at Contreras ang mga itinuturong nasa likod ng paglaganap ng video na nagdudulot umano ng kaguluhan sa publiko at paninira sa imahe ng Pangulo. Ayaw mo kay Presidente Marcos, mag-comment ka. Pero yung gagawa ka pa ng peke na istorya para masira lamang ang duly constituted authorities, hindi maganda yan. Nauna nang sinabi ng NBI na deepfake o peke ang video. Matagal na namin yan na patunayan na AI generated, no? Through forensic presentation. Hindi ito nagagalit ang NBI dahil sa si BBM ang tinitira nila, kundi yung dahil sa pagpapalabas nila ng fake news. Sinampahan din ng hiwalay ng mga reklamong unlawful use of means of publication and unlawful utterances, cyber libel at computer-related forgery si Maharlika. Ayun, malinaw po mga minamahal ko mga kababayan, hindi po mahina ang ating mahal na Pangulo at hindi po niya pinapabayaan lang na basta-basta na babuyin o sirain ang kanyang administrasyon ng mga tolongges, mga gago, mga siraulo, mga demonyong tauhan nitong ni Rodrigo Roa Duterte. So, kumpirmado po na si Judge Jaime Santiago ay nagkaso na po. Kung di po ako nagkakamali, pinangunahan po ito ng NBI Cybercrime Division na kung saan sinampahan po nila itong dalawang tolongges na to hinggil po doon sa pinapakalat nilang polvoronic video na di umano yung nandoon na humihit-hit ay ang ating mahal na Pangulo. So, ayan, siguro naman kapatid, hindi mo na sasabihin ngayon na mahina ang ating mahal na Pangulo. Malinaw naman siguro sa iyo kapatid na kinasuhan itong si Harry Roque dahil sa kanyang ipinakitang video pulburon tungkol po sa ating Pangulo. Siyempre kinasuhan siya dahil sa kanyang panghihikayat sa mga Pilipino na labanan ng gobyernong ito. So kung bobo ang ating mahal na Pangulo at
bakla, katulad na sinasabi nila, mahina, di dapat walang kaso itong mga ito katulad ng sedition na ikinaso dito kay Harry Roque dahil nga sa kanyang pagpapalabas ng video kasabay ang kanyang panghihikayat sa mga Pilipino na labanan ng gobernong ito. At ito pa, kung mahina ang ating mahal na Pangulo at nakangangalang, nakatenga lang, pabingi-bingihan lang, pabulag-bulagan lang sa mga nangyayari, edi sana walang kasong kinakaharap ngayon itong si Maharlika katulad ng kanyang kasong kinakaharap ngayon na computer related forgery. Yan, yung kinaso sa kanya at saka yung cyber libel at saka yung tinatawag natin na tawag dito unlawful use of means of fabrication and unlawful utterances inciting to sedition o cyber libel. Yan. So, eto kapatid, alam mo naman, nakita mo naman, narinig mo naman at pinakita ko sa iyo at siguro naririnig mo na rin ito sa balita maging sa social media na may kaso silang kinakarap. Kaya hindi po mahina ang ating mahal na Pangulo. At ito pa, para malaman mo kapatid, sa katunayan, para patunayan ko sa iyo na magaling at matalino ang aming mahal na Pangulo, kung hindi niya hinayaan na maipakulong etong si Rodrigo Roa Duterte, di sana. Hindi ko alam kung taga saan ka, baka taga Mindanao ka o Visayas ka. Pero tingnan mo naman, nawala lang si Rodrigo Roa Duterte dito sa bansang ito. Tingnan mo kung ano ang naging resulta. Yung pinangako, sa totoo lang, hindi naman ito pangako, o pangarap, yung pinangarap ng aming mahal na Pangulo na magkaroon ng 20 pesos per kilo sa bansang ito, natupad na. Bakit? Wala na yung mga sagabal sa kanyang magagandang plano. Nakuha mo? Para maniwala ka, eto, panoorin mo. Pinanguna naman ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng Sugbo Merkadong Barato sa Cebu kung saan makabibili ng 20 pesos na kada kilo ng bigas at mura presyo ng gulay at pagkain. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Ito na ang hudyat ng pagsisimula ng kauna-unahang pagbebenta ng 20 piso kada kilo na bigas. Isa ito sa mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangangampanya noon. Ngayon, dito unang ipapatupad sa probinsya ng Cebu. Bahagi ang 20 pesos na kada kilong bigas sa mga ibinebenta dito na mga produkto gaya ng mga gulay at prutas. Ang Sugbo Merkadong Barato. Barato na ibig sabihin mura. The Sugbo Merkadong Barato that we launched here today is again not a dollar. So yun, nakita mo kapatid, dahil sa magaling at mabuti ang ating mahal na Pangulo, ngayon nag-uumpisa na matupad ang kanyang pangarap na maging 20 pesos na lang ang bigas para sa mga Pilipinong umaasa at naniniwala sa kanya. Noong mga panahon kasi nandito pa si Rodrigo Roa Duterte, natural, hindi niya magagawa dahil sa sila yung gumagawa ng manipulasyon. Yung mga kasabwat niya ay mga Chino na kung saan ay nag-iimbak ng mga bigas na binibenta nila sa merkado ng napakamahal na presyo. Ngayon, nga dahil wala na yung Panginoon ng mga Chinong ito na si Rodrigo Roa Duterte, hindi na sila makagawa ng kasamaan. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, pag itong si Sara Duterte ay ma-impeach at makulong din kasama ng kanyang ama, maging sila Bato, mas magiging masaya, maligaya at magiging maunlad ang bansang ito kapag wala ng pro-China o mga politikong aso ng China na nandito sa ating bansa, lalong-lalo na sa mga pro-China na mayroong kapangyarihan dito sa ating bansa. Kaya napakagaling po ng ating mahal na Pangulo. So yun. Pero doon sa mga kababayan natin na nagsasabi nga o nakikisa sa mga Duterte sa kanilang paninira sa ating mahal na Pangulo, huwag kayong mag-alala. Bagamat kayo ay kasamang naninira, kasamang napapaniwala o kasamang kumbaga kumakalaban sa gobyernong ito, huwag kayong mag-alala. Yung 20 pesos na yan, makakatikim din kayo. Makakatikim kayo sapagkat ang gobyernong ito ay walang pinipili. Ayaw man nila, katulad doon ng sinabi natin Pangulo, ayaw man ninyo sa kanya o gusto,
ang kanyang paglilingkod ay para sa lahat at wala siyang pipiliin. Ito man ay kakampi o hindi, ito man ay sang-ayon sa kanya o hindi, ito man ay supporter niya o hindi, lahat ay susuportahan niya at ipapaabot niya yung tulong na mula sa gobyernong ito na kung saan pinamumunuan ng ating mahal na Pangulo. Okay, dumako naman po tayo sa pangalawang komento ng ating mga kababayan o na kung saan ay bibigyan po natin ng reaksyon. So yung babasahin po natin ngayong reaksyon mga minamahal ko mga kababayan, ito tungkol po sa ating pinalabas kahapon tungkol po sa pagbaba ng ratings ng ating mahal na Pangulo. So meron po akong natanggap na mga impormasyon tungkol po doon sa kanilang panood, no? So sabi po ni Efren Escape 7, Efren Escape lang pala, sorry. So sabi po niya dito, mga minamahal ko mga kababayan, boss, kabaliktaran yung sinasabi na mataas ang rating ni Sara. Ang totoo, ang trust rating ni PBBM 75%. Yan ang pulso ng bayan. Si Sara nakakuha lang ng 25% sa pulso ng bayan. So ito po yung sinasabi niya dito Laglag na yan, mga sinungaling, puro manliling lang. Kaya lang, hindi na nila mauto ang taong bayan dahil nagising sa katotohanan. So, bibigyan po natin ito ng supporting na reaksyon mula po sa ating isa pang kababayan. So, sabi po dito ng isa pa nating kababayan na si Aloy Pascual. Ayon po sa kanya, mga minamahal ko mga kababayan, paano bababa ang sa sorbi ni President Bongbong Marcos sa mga rally nga niya, laging puno ang tao sa PDP laban, di napupuno rally nila, konti lang ang dumadalo. So maraming bisabido, kaya kinat ko to, pwedeng maraming, konti lang ang umaaten, konti lang ang nakikiisa, konti lang ang nandudoon. So yun. So totoo yan kapatid, kasi nga ito nga 'di ba? Kaya nga dahil nga sa alam nilang konti lang sila, wala nang sumasama sa kanila. Tingnan mo na lang, halos lahat ng kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte nag-alisa na lahat. Lahat ng mga politiko na noon kasama niya, nagsialisa na lahat. So talagang baksak na sila, dapang-dapa na sila. Tapos yung kinuha pa niyang mga senatorial candidates mga mongoloid, mga walang kwenta. So hindi na tayo magtataka dahil tulad nga nitong inilabas natin dito, lahat kinasuhan na, lahat tinuruan na ng leksyon ng ating mahal na Pangulo. Sa dami-dami ba naman ang titirahin ninyo, kakalabanin ninyo, gobyerno pa na gumagawa ng kabutihan para sa mga Pilipino. Ang laking tanga naman ng mga ito. Pero sa bagay, alam ko, kaya ito nagsasalita ng mga ganito, kaya ito umaaksyon ng ganito, gumagalaw ng ganito, dahil ito yung totoong mga bayad. No, ito yung totoong binayaran para lamang manira sa mga taong katulad po ng ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal House Speaker Martin Romualdez at ng ating First Lady Lisa Araneta Marcos. So tulad nga ng sinasabi natin mga kababayan na hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan, hindi mananaig ang kadiliman sa kaliwanagan, hindi mananaig ang kasinungalingan sa katotohanan. Kaya hanggat tayo po nandito, tayo po patuloy na maglilingkod sa taong bayan, maging ang ating programa ay lagi po itong sumusuporta sa ating mahal na Pangulo. Kaya muli po, tuloy po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila?